Happy farming! Dahil season ngayon, holiday season, pagkakataon natin para makapag-monitor tayo ng ating farm dito sa Senior Valentin Integrated Farm, na kung saan alam naman natin yung panahon, sobra kaulan, at nais kong mapag-usapan natin yung tungkol sa tanim natin na ampalaya dahil napakalaki ng nagiging problema lalo na't hindi sumisikat ang araw and then walang tigil ang ulan. So yun yung ating challenge na isang kinakaharap ngayon, kaya nais kong ipakita sa inyo ang ampalayahan ko ayon sa kabila. Hindi siya kalakihan, bali 25 na puno lang siya, yun lang ang nilagay natin, medyo malayo yung distance, kaya 25 puno lang ang nailagay natin dun sa may trellis na yun. Ayun. So lalapitan natin at para maipakita ko sa inyo kung ano yung nagiging challenge, ano yung nagiging problema pagka ganitong panahon na hindi sumisikat ang araw at panay ang ulan. So tingnan natin. Ayan yung ating ampalaya. Lalapitan natin siya para maipakita ko sa inyo kung ano yung nagiging problema pagka ganitong panahon na maganda nga ang presyo, pero kung wala naman tayong production, medyo yun yung malaking problema ang kinakaharap ng mga farmer natin. Hindi lang naman ito nararanasan sa ampalaya, generally sa lahat halos ng halaman, dahil nga talagang kailangan ng ating halaman ang araw. So ayan. So may bunga siya. Ayan, may na-harvest na naman kami dito, kaya lang iilan-ilan pa lang. So kung mapapansin nyo, naninilaw na. Naatake siya ng fungus. Ang diferensya, hindi tayo makapag-spray ng maayos dahil wala kasing tigil halos ang ulan. Buti ngayon medyo maganda-ganda yung panahon, kaya nakapag-video ko. So ayan, yung naging problema natin, nagkakaroon ng tuyo yung dahon. Ibig sabihin niya na inaatake siya ng fungus. So dahil ganito, pag medyo tumila, ating pa-spray para na sa ganun makontrol natin siya. So pakita ko sa inyo yung puno. So ayan yung puno ng ating ampalaya. Nilagyan natin yan ng isang sako na chicken dung. So punta tayo doon. Kung hindi lang gantong panahon, marahil napakarami na nitong bunga. At ang mangyayari dito mga nangaglawit na yung bunga niya. Then siyempre pag maganda ang panahon, malalaki. So bawat puno nga pala nito nilagyan ko ng chicken dung, pero hindi naman talaga sa mismong puno niya, medyo malapit lang sa puno niya. Bali isang sako ng chicken dung. Kaya lang dahil sa umulan, medyo umaanod yung ating chicken dung papunta ron sa puno ng ating ampalaya. So ganun yung ginawa namin. Ayan, papunta ron. So ito yung dapat natin mapag-usapan, na minsan mahal nga yung kilo ng ampalaya kasi ang pick up sa atin 100 per kilo. Kaya lang kakaunti lang yung na-harvest namin, kaya yun yung ating nagiging problema, hindi pa rin tayo kumikita. Tama tayo sa presyo pero hindi tayo tama sa production. So ayan, meron naman siya, kaso hindi pa ganon karami. At ang isa pa nga, nahihirapan yung ating ampalaya dahil ayan, kung mapapansin nyo, wala naman tigil ang ulan at naulan na naman. So silong, pinapakita ko lang ito, then silong muna tayo sa ating kubo. So ayan, malapit lang sa kubo natin yung tanim natin na ampalaya. Ayan, yung part na yan, na 25 puno lang yung ating ampalaya na yan. Pero kung tutuusin, dapat medyo mako-cover na niya yung bawat space ng ating balag, pero dahil nga sa kulang siya sa sikat ng araw, ay ganun yung mangyayari. So ayan, at bagamat may mga expert tayo sa farm na tulad ng mga ampalaya farmer, mga agriculturist dyan, siguro comment na lang kayo para na sa ganun mas makapag-share pa tayo ng iba nating knowledge sa ating mga magsasaka na nakakapanood ng ating video na to. So isa pang nais kong ma-share din, katulad nung nababanggit natin at laging naririnig sa Facebook, sa YouTube, na dapat yung farmer ay wag maging gambler. So kaya
Ito naman ay ginawa lang natin para nang sa ganon sana hindi tayo maputulan ng halaman. Kaya lang hindi lang tayo inaapian ng panahon dahil sa production. So sa gantong panahon, sa gantong season, karamitan ng mga tao, yung mga farmer na kasi talagang magtatanim, medyo tumitigil sila sa pagtatanim dahil alam naman nila na magkakaroon lang tayo ng problema dahil sa panahon. Pero ganun pa man, kasi tatama tayo sa presyo, pero sasala naman tayo sa production. So yun yung challenge sa ganitong panahon. At hindi natin kayang gawan ng paraan bagay ang kalaban na natin ay talagang kalikasan. Katulad niyan, halos hindi natigil ang ulan. At sa totoo lang, may mga lugar pang binabaha dito sa lugar namin. Bagamat ito ay medyo bundok. So yun lang, nais kong may share. At dun sa ibang nais mag-comment, at baka may mai-share kayo na mapapakinabangan ng ating mga viewers, mag-comment lang kayo, and then para nang sa ganun maayos natin yung sistema ng pagtatanim at maayos ang food security ng bansa. Sapagkat siyempre alam naman natin pag gantong season magkakaroon ng shortage sa mga gulay, sa mga pagkain. Kaya ang gagawin natin, paano natin ito mamitigate, paano natin mapipigilan, paano natin magagawa na tuloy-tuloy lamang yung production sa bawat farm ng farmer sa Pilipinas. So, ang isa pang nais ko ring mabanggit ay pag summer time at season talaga ng pagtatanim ng mga gulay, summer, ang nakikita naman natin doon talagang maganda ang ating halaman, maayos. Ang kailangan naman ay tubig doon sa mga upland. Pero yung production natin sa summer season talagang mataas, maganda siya. Ang bumababa naman dahil nagkakaroon ng oversupply, naapektuhan naman yung ating presyo ng bawat kalakal. So yun yung isang challenge. Kaya sa whole year round, nagkakaroon talaga ng problema maging summer o maging rainy season. Kaya yun yung nais nating maibalance, dahil kung meron tayong farm, ang dapat maging sustainable ito para nang sa ganon ay meron tayong pang-upa. Kung halimbawang meron tayong tauhan, dyan na rin natin kukunin yung pang-upa para nang sa ganon hindi naman tayo talaga gastos lang ng gastos sa farm. At katulad niyan, hindi lang naman talaga gulay ang tinatanim natin sa ating farm, kaya nagtatanim din tayo ng mga annual crops tulad ng yung banana lakatan, and then minsan yung ating gabi, pero may perennial na rin tayo nakasama, yung ating mga coconut. So yun lang, maraming salamat at sana naging maayos yung aking pagde-deliver ng at paliwanag dito sa content na gagawin natin na ito, paano sa ganon maging malinaw sa bawat isa na kailangan kung paano tayo magiging sustainable yung ating production sa ating farm. Yun lang, maraming salamat and happy farming!